Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo pong muli ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, umpisa na po natin. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Ngayon po, nagpahayag na po ang Vice President at sinagot na po niya ang ginawa pong impeachment po ng Kamara sa kanya mga katambay. Pakinggan po natin ang kanyang press con mga katambay. Nag-press con po ang ating Vice President mga kababayan. At dito po natin maliliwanagan, maliwanag po ang kanyang sinabi mga kababayan. At napakaganda po. Ito po, umpisa na po natin pakinggan ang ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. Hello, good morning. Okay na? Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Napakaganda po ng unang pahayag po, ang unang talumpati po ng Vice President. Putulin lang po natin sandali. Talagang sa taong bayan po, mga kababayan, nandun pa rin po yung puso niya sa taong bayan. At talagang naita po natin na talagang kampante at iba po kasi talaga yung wala kang tinatago at wala kang ginagawang kasalanan sa taong bayan. Napakadali po niyang, yung nakita niyo po yung aura ng ating Vice President. Napakaganda po ng aura niya. At talagang kampante siya. At dito po sa nakikita po natin, yung sinasabi pong impeachment, malabo po itong marami po kasing nilabag na rules o sinasabing batas, lalo po sa rules po ng institusyon po ng Kamara. Saan ka ba nakakita ng isang institusyon natapos ang impeachment sa loob lang ng isang araw? At hindi pa po ito nakarating sa House Committee in Justice nila. Di po ba mga kababayan? Kaya dito po ang Vice President ay talagang wala po tayong nakikitang balakit o sinasabing siya man ay natatakot dito sa ginawang impeachment sa kanya. Ang Vice President ay hindi po ito kinatatakutan dahil una-una, wala naman po siyang katatakutan at wala naman siyang nilabag o ninakaw sa taong bayan, mga kabayan. Ipagpatuloy po natin. Meron po kasi mga tanong I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, di ito lang daw basahin ko.
We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Nakita niyo po, napakatalino po ng isang Vice President. Yung alam niya na po, basa niya na po yung ginawa po ng Makabayan Black na sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF. Alam niya na po, since 2023, ready na po ang Vice President natin, mga tambay. Talagang meron na po siyang hinire na talagang mga abogado na tututok po rito, mga kababayan. Dito po sa gagawin. Kaya po, since 2023, handa na po ang Vice President. Kaya wala po itong kinatatakutan, mga kababayan. Dahil alam na alam niya po ang galawan. Galawan po ng mga korap. Galawan po ng mga korap na politiko, mga kababayan. Na, siyempre po, una pa lang, alam na naman po ng Vice President. Nung pinaputok po yung confidential fund niya, alam na po ng Vice President na demolition job na po sa kanya. Talagang pinagkakaisahan na po siya at gusto na po siyang pabagsakin dahil nga ayaw nila na maging presidente ang Vice President. Di po ba? Kasi hindi nila magagawa ang ginagawa nila ngayon. Di po ba? Napakaraming korupsyon. Pati pondo natin nabablangko nila, mga kababayan. Di po ba? Pati ginto natin nagkakandaleche-leche. Pati ang ating PhilHealth, mababangkarote pa, mga kababayan. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. The president said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Mag-confirm po ba na si dating Pangulong Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakisipan niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last Last. question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank you. Paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money po? I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na po sa PDP place, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next month. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Anong naakadri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes, sir.
Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget So hindi ka na pwede maglagay ng budget How doon. about the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you want to be convicted in the impeachment court? Nakita po natin mga tambay, cool na cool ang Vice President at talagang ang lagi niya sinasabi, nasa atin ang tagumpay. Tayong mga Pilipino, sa atin ang tagumpay dapat, hindi po sa kanila. Yun po yun, pag nilagyan mo po ng logic yun, di ba? Dapat po tayo ang nagtatagumpay. Napakaganda po na sinabi ng Vice President, tayong Pilipino dapat magtagumpay, hindi po yung mga korap, hindi po yung mga magnanakaw, hindi po yung mga mandarambong, hindi po yung mga drug user, mga addict, hindi po dapat yan nagtatagumpay, tayong mga Pilipino ang nasa atin ang tagumpay. At talagang nakita po natin, narinig din natin, di ba? Pinutulan po natin. Pati po yung kanyang budget, di ba? Itong 2025. Talagang napakarami po sa kanyang programa, katulad po ng pagtulong po sa mga namamatayan natin. At dahil hindi na po nilagyan ng budget po yan, yung pagtugon po, pagtulong, tulong sa pagpapalibing man lang sana, di ba? Ganyan po kasi ang Kamara dahil nga 2 tao lang po daw umahawak. At ngayon, nahahawakan na po nila, Senado at Kamara, ang pera ng bayan at sila po ang nasusunod yata. Kaya po, ganyan po nangyari mga kabayan sa bagong Pilipinas. Lalo po sa atin na lalo tayo naghihirap mga kabayan. Sila lang po ang nagsisiyaman. Talagang ganun po Nalagay po tayo sa sinasabing ang binabudol po tayo. Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question, Ina-assess ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. You said before na you're considering to run for 2028. Now na may impeachment ka, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir. Kyoto News, Ron. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2028 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last time? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, PGDB. Not say that. Sola. Confident kayo sa numbers ng House, and sabi nyo, if hindi kayo
confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun, may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards to Senate sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? But I need the... I will answer that next time. Now, sa Senate, we're supposed to be receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila agad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya iba-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni DBM, hindi niya supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Consulted actually. He was consulted. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Yan, ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. What's wrong, Buwik? Ayan po mga kababayan, putuli na po natin, nakuha na po natin ang buod. Talagang handang-handa po ang Vice President at wala pong katatakutan at hindi po natatakot sa ginawa po ng Kongreso, mga tambay, ng Kamara, lalong-lalo dito sa mga pumirma na 239, mga tambay. 200 plus na po ang pumirma. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, mga kababayan, ganun po katindi. ang mga kongreso napa-instant, mga tambay. Kaya nga po, ang sinasabi ni Vice President, talagang nasa tao naman po talaga yun eh. Tao po, mga kababayan. Kaya po, sa atin po tagumpay eh. Ang tagumpay po ay nasa atin, mga kababayan, sa Pilipino. Kaya kung pababayaan po natin na maghari po ang mga ganitong klaseng politiko, hindi po sa tao, hindi sa Pilipino ang tagumpay. Ang magtatagumpay ay ang masasama, lalo sa ginagawa nilang kasamaan. Yata sa ating bansa, sa ating kaperahan, mga kababayan. Kaya dito po, sa nakikita po natin, lahat po naman sila ay talagang ready na po ang Vice President, mga kababayan. Pati po ang pamilya Duterte, di ba? Ang dating Pangulong Duterte, ang kanilang buong pamilya ay ready naman po. Kaya nga lang po, ang kagandahan lang po, mga kababayan, talagang handang-handa na po ang Vice President, at lalo ang kanyang legal team. Talagang pinaghandaan na nila since 2023 kasi basang-basa na nila ang layunin po ng bagong Pilipinas, lalong-lalo po ang institusyon
ng Kamara at Senado na talagang siya po ay impeach para po wala na po silang problema, wala na pong tinik. At siyempre po, kung may impeach po ang Vice President, di po ba? Meron pong magiging Vice President. Sino magiging Vice President kung sakali? Sila-sila rin. Sila-sila rin. Sila-sila rin. Doon din kukuha ng Vice President yan kung matuloy man yan. Pero hindi naman po papayagan ng mga Pilipino yan na maghari ang kasamaan sa ating bansa, mga kabayan. Bistadong-bistado na sila eh. Di ba? Nakita nyo po, hirap na nga. Ginagawa na lang pong tangat, bobo ang mga followers din po nila sa social media. Dahil sa social media, nakita po natin kung gaano po nila gagawing gago, tangat, bobo ang kanilang followers. You know, na alam naman po natin mga followers nila eh talagang bulag, pipi at bingi. Karamihan po dyan eh baka tumatangkilik pa sa droga. May mga bisyong droga. O kaya mga nababayaran. Kaya po kaya po talagang sila detractors po talaga sila. Lahat halos sila detractors po ng Duterte, di ba? Ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte. Kaya po, pagka ikaw ay nasa tama, mga kabayan, napakadali mong sumagot. Napakadali mo silang sagutin. Napakadali mo silang banatan. Napakadali mo silang pagsabihan na kayo ay nagiging gago. Mga nagiging tanga. At nagiging mga bobo na. Dahil nga yung ikaw ay nasa tama, lahat halos masasalag mo. Kaya mong questionin lahat dahil ikaw ay nasa tama. Ganyan po nangyayari sa Vice President eh. Nasasagot niya at talagang prepare siya. Yung mga dapat niyang isagot ay dapat ito naka-ready, naka-prepare po ito doon sa impeachment. Kung ito'y matutuloy sa Kongreso, itutuloy po nila ito sa 20 Congress dahil matatapos na po ang 19 Congress dahil nag-recess na po. Di po ba? Nag-adjourn na sila. Adjourn na sila nung nakaraan, di ba? Nag-recess na sila ng balik na po nila June. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, June 2 yata, mga kababayan. Kaya po may iba na po ang 19 Congress, lalo po sa mga congressman, representative. May iba na po yan. Marami na po mawawala dyan. Malalagay na po sa sa inidoro yan, mga kababayan. Kaya po napakaganda rin po ng ginawa po ng Vice President. Magbabantay po sila at tutulong sila sa COMELEC. Napakagandang idea po na ginawa ng Vice President. Kasi nararamdaman ng Vice President, baka magkaroon ng malawakang dayaan. Dahil po, pag hindi po sila nanalo, magkakaproblema silang lahat, lalo ang Pangulo, mga kababayan. Kaya, ramdam ng Vice President na nakita niyo po, mismo sa kanyang bibig, ano sabi niya? Tutulong siya at tuturuan niya ang mga Pilipino, mga kababayan, lalo sa tamang pagboto. Bumoto ng tama. Di mo ba? Kaya po sa darating na kampanyahan, malapit na kampanyahan, lalabas po lahat dyan. Napakaganda pong malaman po natin sa campaign rally ang mga matutuklasan nating napakaraming korupsyon ng bagong Pilipinas. Mga kabayan, mga hindi maipaliwanag. Yan po ang ikakampanya po natin, mga kabayan. Ang kanilang mga pinagagawa ng 3 taon sa ating bansa, sa ating mismo mga Pilipino. Di ba? Nakakalungkot lang po. Saka idagdag ko lang po, nakakalungkot din po mga kababayan, meron pong isa yung lang po ako, nakita ko lang po mga kababayan, idagdag ko lang po yung party list po ng OFW. Di ba? Akala ko kasi pagka OFW, yung nakasuporta po ito sa mga karamihan, di ba? Majority Duterte ang OFW. Yung OFW, mga kabayan, nakita ko, pumirma po sila para impeach ng Vice President, yung party list ng OFW. Nakakalungkot, Alam naman po natin ang OFW ay talagang isa po sa nagpanalo po kay dating Pangulong Duterte ang mga OFW.
Pero po, pero po, pumirma. Dinagdag ko lang po dahil nakita ko po pumirma po sila eh. Ang OFW, nasan po ba yung OFW na yan na pumirma? Nakakalungkot lang po. Biriin mo, Duterte halos kaya nga po nanalo ang party list ng OFW, di ba? Dahil sa Duterte. Di ba? Hanapin ko lang po. Naka-amaze lang OFW pumirma. Pambihirang buhay yan, nahandyan ang suporta ng mga OFW sa mga Duterte. Tapos napakarami pong pumirma rin ng mga taga Mindanao. Tapos ganun din po sa Cebu. Napakarami. Ibang klase. Pati po yung asawa ni pumirma rin. Asawa ni Maine Mendoza. Si Atayde ba yun? Pumirma rin, mga tambay. Ay, pambihirang buhay Pagka mamalas-malasing ka nga naman. Yung inaasahan mo supporters ng mga Duterte, katulad po ng itong party list na dala-dala po ng OFW, pumirma. Ayun, grabe tingnan mo, pati pala si asawa ni Mendoza, si Juan Carlos Arjo, si Arjo Atayde, Quezon City pala yan, First District, pumirma po. Mga kabayan, sa impeachment ng Vice President. Ibang klase. Tapos yung anak ni Tulfo, yung Quezon City pala yan, Quezon City, Second District, si Wendell Tulfo. Mga kabayan, ibang klase. Tayon, ito po mga kabayan, yung OFW, si Marisa Del Mar Magsino, OFW party list, mga kababayan, Ayan, nabasa nyo pa ba? Ayan. OFW party list. Nakakalungkot lang po, Pati OFW party list pumirma kay Vice President Sara Duterte. At meron din po sa Mindanao po. Meron din po yata na pumirma rin doon sa Mindanao na sa Davao po yata, Davao del Sur po ba? Yung pumirma yata na congressman. Alam naman po natin na mga congressman lang naman yan. Hindi naman po ang mga Pilipino. Okay lang po yun, di ba? Kaya lang nalungkot lang po si Kamanong nung makita po pati ang OFW party list. Mukha pong nasilaw po yata sa pera. Mga kababayan, nakakalungkot lang mabalitaan mo, OFW. Tapos yung sinasabi, anin mo na yung mga taga NCR. Katulad ng asawa ni Maine Mendoza, si Aljo ba yun? Aljur. Atayde. Anin mo na yan, nasa Maynila yun, di ba? Nasa Quezon City. Napakarami po pumirma ron sa NCR. Di ba? Kaya lang, yung mga nasa Cebu, dami pong pumirma na mga congressman sa Cebu. Nakakalungkot lang. Kaya lang congressman lang naman yan. Ilang piraso lang yan. 230 plus lang yan. 239 o 229 o 239 lang yan, mga congressman na yan. Ilan po ang botante? Ang bumoto po sa Vice President ay 30 million mahigit, mga tambay. Kulangot lang yung mga yan, kulangot. Sana nakikita po ni Kamanong, mas marami pong suporta po ngayon ng Vice President. Hindi lang po 32 million. Sa ginawa po ng bagong Pilipinas sa atin, ang ginawa po nilang pamumulitika sa loob ng 3 taon, ang pera po natin, natuklasan natin kung anong ginawa nila sa pera natin. Di ba? Napakalalaki po yatang corruption ang ginawa nila. Tapos, lumabas pa ang issue ng Pangulo at ng kanyang asawa ay may bisyo daw pong droga. Mga kababayan, nakita nyo po. Kaya nga po, pag nakapasok po ang grupo ng Vice President, pag nakapasok po ang grupo ng Vice President, baka po ang ma-impeach po ang presidente ng
Pilipinas, mga kababayan. Pagka po nakapasok na po, lalo po ang majority po ng mga politiko ay kaalyado na po ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte, mukhang uusad po ang mga investigasyon para po mabaliktad ang sitwasyon. Imbis na ang Vice President ang gawan po nila ng impeachment, na gawa-gawa pong mga akusasyon, mga katambay, na pinaghandaan na po ng Vice President, ay mababaliktad po ang sitwasyon. Pag nakuha na po at nakalusot na po lahat, lalo po ang mga pambato po sa Senado at ganun din po sa Kamara ng mga Duterte. Kailangan po yan at magkaisa po tayo, mga kababayan, dahil po sa ginawa po nila sa ating bansa. Binigyan po tayo ng 3 taong ganitong klaseng paglilingkod na may halo pang mga droga, di umano, sinamahan pa ng droga. Lumala rin po ang droga sa ating bansa. Lumala ang krimen. Diba? Nagbabalikan ang mga komunista. Grupo po ng CPP and PNDF na pagkikita na natin ngayon, powerful pa. Nakapag-impeach pa ng Vice President sa Kamara. Ang grupo ng Makabayang Black. Nakita nyo po kung gaano po nangyari sa ating bansa. At nakita rin po natin, nagbalikan po ang mga liberal, yellow, pink, na ilang taon po natin siniyot sa inodoro. Ngayon po, bidang-bida po sila lahat. Pati po ang mga issue at may mga issue po ng mga droga, nakalaya. May issue ng mga korupsyon, nakalaya. Tumatakbo pa. Tumatakbo pang muli. Ganun po katindi. Nagsama-sama na po sila. Kaya wag po tayong pumayag. Wag po tayong pumayag na makabalik silang muli, mga kababayan. Lalo ang mga congressman at mga senador na ito, mga kababayan. Kaya nga sabi ng Vice President, kailangan tayong mga Pilipino ang panalo. Tayo dapat ang manalo, hindi sila sa bagay na ito. Dahil unang-una, sa atin ang gagaling ang perang ginagamit nila. Tayo ang nagbibigay. Kaya kailangan tayo ang panalo. Yung serbisyo na gagawin nila, laging pumapabor sana sa atin. Hindi pumapabor sa kanila. Di po ba? Kaya isip-isip po tayo, mga kabayan. At nakita po natin, napakaganda po ng move na ginawa ng Vice President. Lalong-lalo na nung banggitin niya, natututok po sila at tututok siya sa COMELEC. Mga kababayan, tutulong siya sa COMELEC. Kaya po, makikita po natin, natututukan po ng Vice President ang COMELEC. Dahil po, wala na pong pag-asa. Wala na po kasi silang kapag-asang manalo. Sa totoo lang, real talk. Wala na. Ang pag-asa na lang po nila, COMELEC. Kaya COMELEC ang pag-asa nila. Kaya lang, babantayan ng Vice President. Tututukan po ng grupo ng Vice President at ng mga supporters ng Vice President at dating Pangulong Duterte. Tututukan yan, COMELEC. Kaya matatalino po ang mga Duterte. Hindi nyo po kayang lukuhin, mga kababayan. At hindi po kailanman magpapaluko yan sa mga korap na politiko. Mga korap, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, talagang handang-handa po anytime ang Vice President. Advance pa nga Ang paghahanda po ng Vice President ay laging advance para pong sakuna. Nakita po natin, advance lagi ang mga Duterte. Malayo pa ang sakuna, katulad ng bagyo, nahandyan na po, nakaredy na po ang pagtulong ng mga Duterte. Hindi po katulad sa bagong Pilipinas, nahandyan na ang bagyo, nanalasa na, nagkakamot pa ng ulo ang Commander-in-Chief. Ano ang gagawin natin? Di mo ba? Tapos nagbigay po ng napakaraming proyekto, pinagmalaki pa sa SONA, na maiibsan na ang pagbaha, lalo sa Metro Manila. Nung dumating ang bagyo, nasira ang flood control. Ganon po katindi. Mangako at gumawa ng proyekto ang Pangulo na may issue ng droga, mga babayan. Kaya nga po sinasabi ng dating Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng leader na bangag at nagkaroon tayo ng leader na weak ayon sa dating Pangulong Duterte. Mga tambay, muli po, wag po tayong maging kampante.
Maghanda po tayo. Gawin din po natin, tumutok din po tayo. Magmasid din po tayo sa mga gawain ng mga korap na politiko. Lalong-lalo po sa mga galawan po nila. Lalong-lalo po sa galawan ng COMELEC. Nahandyan po ang Vice President, ay sumama po tayo, tumulong mga kababayan. At gawin po natin ang mga payo ng Vice President. Maging matalino po tayo mga kababayan. Huwag po tayong magpabili. Huwag natin ibenta ang ating dignidad, ang ating pagkatao sa pera na galing din sa atin, mga kababayan. Maraming salamat po at maraming salamat po ka Vice President Sara Duterte. Alam po namin na wala po kayong nilalabag sa batas. Wala kayong ninanakaw na pera ng bayan. Kaya nga po, napakadali nyo pong sumagot at handang-handa kayong harapin kahit sino pa at ilan sila. Kayang-kaya nyo dahil kayo po ay nasa tama. Kaya madaling sumagot at talagang madaling sagutin kung ikaw ay nasa tama. Mga kabayan, ang nasa mali ay hirap na hirap. Hirap na hirap sila eh. Gumagamit lang po sila ng pera. Kung hindi po gumagamit ng pera yung mga yan, sino ba sasama riyan? Walang sasama riyan. Mga tambay, nakita nyo naman po, ang mga kasama po nila, di umano, halos nakita na po natin na mga mukhang pera yata, mga kabayan. Halos mukhang pera yata ang mga kasama. Pati po yata mainstream media, naging mukhang pera na yata. Hindi naman po lahat. Hindi rin naman lahat ng politiko. Meron naman po. Nakita naman natin sa Kamara, sa Kongreso, 200 plus at yung mga hindi nasilaw, 100 plus. Kaya ganun din po sa Senado, mga kabayan. Hindi naman po lahat ng senador. Nakita naman po natin sa Kamara. Kaya lang, mas marami po ang silaw sa pera sa Kamara. Paano naman kaya sa senador? Di ba? Thank you po mga kabayan sa mga gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po sana at sama po natin sa ating mga dasal si Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. Paalam, sa muli. Bye-bye.